Usapang totoo, walang preno. You under vlogcaster, real talk lang, walang plastikan. Magandang araw mga ka-Wonder, welcome back sa ating YouTube channel, Wonder Vlogcaster. Magandang madaling araw sa inyong lahat. Mark Narboneta here. Itong pag-uusapan natin mga ka-Wonder, narinig ko, no? Pinag-uusapan ito kanina lang, no? Ang daming natutuwang mga DDS. No, dahil itong pag-uusapan natin ay ito yung dahilan kung bakit nandoon sa dahig ito si dating Pangulong Duterte, no? At may narinig din ako dyan, mga nagvo-vlog. No, hindi naman kilala yung iba, pero narinig ko rin. Yung iba kilala, no? Na hindi ko alam kung ano yung stand nila, kung sila ba ay natutuwa o hindi, no? Kung sila ba ay pumipreno for the sake na hindi sila mawala ng subscribers o viewers, no? Ang sa atin dito mga ka-Wonder ay real talk lang, no? Dahil itong pag-uusapan natin ay itong ICC, no? Dahil itong ICC mga ka-Wonder ay tila kinakalaban ni President Trump. Bakit? Kasi naniniwala si Trump, no, na someday tatargetin din sila nitong ICC, no? Kasi itong mga kaalyado ng US na Israel, si Benjamin Netanyahu, ay alam natin na hindi lang sila iniimbestigahan. Sila ay may warrant, no, para panagutin diyan sa ICC sa mga several cases mga ka-Wonder. Panoorin natin itong mga ka-Wonder, itong balita. And then from here, no, kukunin natin yung ating pong pag-uusapan. Ito mga ka-Wonder, hiramin natin itong balita ng UNTV News and Rescue. Umano, target ng International Criminal Court o ICC si US President Donald Trump. Ayon yan mismo kay Trump, bagamat aminado siya na posible itong mangyari balang araw. Binigyang diin din nito na sa ngayon ay nakatutok ang kanyang administrasyon. So yun mga ka-Wonder, no, na pinasabi nga ron ni Trump na balang araw na parang tatargetin na sila nitong ICC. Ngayon mga ka-Wonder, para dun sa hindi nakakaalam, ang ICC ay hindi bansa. Ito ay nakatalaga dyan sa The Hague, the Netherlands, ano? Ito po ay isang International Criminal Court, no? Kaya nandun si Duterte dahil ang kaso niya is crimes against humanity. So ito ay hukuman mga ka-Wonder na itinatag noong 2002, no? Sa ilalim ng sinasabing Rome Statute. Ang purpose mga ka-Wonder ng ICC yung mga kasong hinahawakan yung kagaya na banggit natin noon. Genocide, etong kay Duterte, crimes against humanity, war crimes, at saka yung crimes of aggression. Yan yung apat. Kapag yung krimen mo, regardless kung saan kang bansa, as long as miyembro ka ng ICC, no, o ng Rome Statute, ikaw ay mananagot, no? At yung ICC ay kumikilos mga ka-Wonder, no, kapag ayaw umaksyon, kunyari, ng sariling bansa na makapangyarihan yung lilitisin, doon sila pumapasok para tiyakin na maisa-serve yung sinasabing justice mga ka-Wonder. Kaya nga nandoon ang Pangulong Duterte. Ngayon, mukhang kinakampanya ni Trump na ito ay buwagin, ano? Hindi naman actually buwagin, ano? Wala namang siyang sinabi kasi may narinig tayo, buwagin, eh. Pero malalaman natin kung ano yung content, baka mamaya ganun din ang ibig sabihin, ano? Ngayon, ang gusto lang naman talaga ni Trump ay pahinain itong ICC. Bakit? Kasi nga, ayon kay Trump, pati si Rubio nagsalita na sinabing illegitimate daw itong organization ng ICC. No? Kumbaga, dinidiscredit na nila, pinupolitika na nila. No, kasi itong ICC raw umano ay lumalagpas na sa kanilang kapangyarihan. Kumbaga, parang ito yung abuse of authority na nakikitaan nila. Dahil daw, ewan ko kasi nga siguro nakakanti sila, no? O nakakanti yung kaalyado nila gaya nitong Israel, no? Naniniwala ang Amerika mga ka-Wonder, no, na sila ay naniniwala sila na hindi sila member ng Rome Statute. Bakit ganun ang pagkakasabi? Na hindi daw dapat magkaroon ng jurisdiction ng ICC laban sa mga Amerikano at mga official nito. Kasi mga ka-Wonder, itong Amerika ay hindi siya full member ng Rome Statute. Kaya sinabing naniniwala sila. Dahil mga ka-Wonder, noon under sa panahon ni Bill Clinton, no,
ay nag-sign ito dyan sa Rome Statute way back year 2000. Pero mga ka-wonder, nagkaroon ng konting problema dahil hindi isinabmit itong treaty, no, dyan sa Senate for ratification. Noong 2002 ay nagkaroon ng withdrawal of intent under President Bush, yung tatay ni George Bush Jr., no, na inunsigned nila yung treaty. No? Ibig sabihin nyo, nag-send sila ng note dyan sa United Nations Secretary General na ang US ay hindi na raw nag-i-intend, no, na i-ratify ang treaty. So according to sa Coalition for the International Criminal Court, kaya ang current standing ng US ng mga ka-wonder ay minemaintain ng ito yung sarili nila bilang observer, no? Yung status nila dyan during meetings in the assembly dyan sa States of Paris. So kaya sinabi ni Trump na hindi sila naniniwala. Bakit ganun? Ibig sabihin, somehow, bahagi sila ng ICC. Ngayon, dahil nga sa pinaniniwala ni Trump na maaring matumbok sila soon, ano? Dahil nga itong kaalyado nilang si Netanyahu, gusto nang litisin. May warrant of arrest ng ICC. Kaya tinawag ni Trump na itong ICC nga ay isang banta sa soberanya, no, ng kasirinlang ng United States. No? Pakinggan natin. Ito, nasa ngayon ay nakatutok ang kanyang administrasyon para ipagtanggol si Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu at iba pang nahaharap sa mga kaso sa ICC. Ngayon, bakit gusto niyang ipagtanggol si Netanyahu? Ano bang atraso nito? Of course, pagtatanggol niya yan dahil yan po ay kaalyado niya. Etong si Benjamin Netanyahu. Kasi mga ka-wonder, matagal na nating alam na itong si Netanyahu ay may warrant of arrest, no? O arrest warrant dahil dun sa sinasabing crimes, war crimes. At alam natin na punong-puno ng gera dyan sa Israel, no? Laban sa mga karatig lugar na kalaban nila. No? Ayun ang isa sa kaso niya, yung war crimes at yung crimes against humanity. No, alam niyo yung conflict nila dun sa Gaza. Yung nangyari, yung mga natsugi doon. No? Pati yung sinasabing intentional na ginugutom nila, no? Na gumagamit sila ng mga armas para sa digmaan at atakihin daw yung mga civilian. Pero hindi naman ganun talaga maka-wonder yung katotohanan dahil alam natin, meron tayong mga kaibigan sa US. In fact, yung iba dyan na nakatira sa Gaza ay nagpapasalamat dahil binigyan sila ng gobyerno ng Israel makapag-aral, magkaroon ng disenteng buhay. At winawarningan nga yung mga nakatira dyan, lalo na yung mga kabataan, na umalis na kasi nga kukubkubin yung lugar. So itong ICC nga ay mukhang nawawala sa hulog. Basta makitaan lang nila ng presence ng ganun, pero hindi nila naintindihan yung totoong core kung bakit nagkakaroon ng ganun. Hindi natin mabanggit mga ka-wonder, baka maano tayo ni YouTube pag narinig niyo yung mga ganun, sensitive siya. So yan mga ka-wonder, at saka bukod dyan, may history yan ang Israel at saka yung mga nakakalaban yan na wag na natin muna pag-usapan kasi ibang topic po yan. At dagdag dyan, pati itong sila Putin, alam nyo na, yung nangyaring kinuha niya yung mga kabata, no, na isang illegal dyan sa Ukraine at dinala niya sa Russia. Kaya ngayon sila ay may warrant of arrest. Kaya pinaproteksyonan ni Trump etong si Netanyahu dun nga sa nabanggit nating problema. Kasi kinakababahala ni Trump na balang araw na sila naman ang tatargetin. No? Sabi rin ni Trump na hindi siya yung dahilan, no, ng kanyang kampanya laban sa ICC. No? Sinabi niya yung pangunahing layunin, mga ka-wonder nito. Ito ay protektahan yung kaalyado ng Amerika. Sino? Yun nga, si Benjamin Netanyahu, Prime Minister ng Israel. At pigilan yung possibility, mga ka-wonder, no, na usigin ng ICC. So, in the future, itong mga sundalo, itong mga opisyal at sundalo ng Amerika, ibig sabihin ayaw nilang magpasakop dahil meron silang campaign na kapag yung justice sa tingin nila hindi na nagagawa, no, dahil makapangyarihan yung ibang bansa na abuso yung bansa niya, siguro kukilos yung Amerika in the name of justice. At dahil doon nagwa-violate sila, mga sample lang yun sa nakikita, na maaari silang usigin itong ICC. Tuloy mo natin mga ka-wonder. ICC,
Muli namang tinawag ni U.S. Secretary of State Marco Rubio na isang illegitimate international organization ang ICC. Sinabi rin ni Rubio na nagsimula na ang Estados Unidos ng malawakang diplomatikong kampanya laban sa ICC dahil umano sa pagiging arogante nito. Nagbabalangkas na rin ang Estados Unidos ng mga parusa na posibleng ipataw laban sa ilang opisyal ng korte. Sa ngayon, patuloy na nadaragdagan ang bilang ng mga bansang kumakalas na sa ICC, kabilang na ang Chad at Venezuela, habang patuloy pang nananawagan ang Washington na sumunod na ang iba pang member state ng ICC na mag-withdraw sa nasabing International Tribunal. So yung mga ka-wonder, no, nangangampanya sila na mag-withdraw na yung mga miyembro nito dyan sa ICC. So isa-isa nang umaalis. No, ano kayong mangyayari niyan? No, siguro pag wala na silang kaalyado, baka ma-dissolve yan. So doon din papunta, no, parang mababaklas na. Ang point niya lang naman, pahinain. Not necessarily naman aalis yung mga yan dahil may mga bansa na hindi naman umaayon sa US dahil nakikita nila na pansarili lang ng US yung kanyang interest. No, kaya ako nasabi kanina na yung US na may mga bansang umaabuso na gusto nilang kumilos, kagaya nitong isang presidente ba yan na tinangay nila. Isa yan sa paraan, no, na exercise ng US yung kanilang kapangyarihan over dun sa maliliit na bansa. Ngayon, itong Estados Unidos, no, naglulunsad nga sila ng malawakang kampanya. Laban, no, diplomatic naman mga ka-wonder, laban dyan sa ICC. Para ano, ito na ngayon kanina, pahinain yung kakayahan nitong ICC, no, at pigilan itong ICC na magsagawa ng investigation laban sa kanila, sa Amerikano, no, at protektahan yung mga kaalyado ng Amerika. Kasama tayo dyan. Sinasabi nila dahil nga kaalyado ng Amerika ang Pilipinas, sinisingit itong mga DDS. Kaya daw parang gustong tulungan itong si Duterte. Pero hindi po yan ang sinasabi ni Netanyahu, no? At kabilang nga dyan, sabi nga, nabanggit nga sa balita, ipatawan nga ng sanctions o naparusa itong ICC. Ano pa? Sa pagpapahina dito, ay yung mga visa restrictions na hindi sila makapunta. Kasi sakop-sakop yan. So, sa pamagitan ng visa na i-restrict, malilimitahan sila mga ka-wonder o yung bansa na pupunta siguro sa kanila. No? At yung isa pa, yung financial restrictions laban sa mga official ng ICC kasi may pera naman itong ICC. So i-restrict sila itong makinarya nila na isang, of course, yung pera financially. At yung diplomatic pressure sa iba't ibang bansa. Kaya from there, pinahihina and eventually baka ma-dissolve, mawala ito sa existence. Kaya hinikayat niya nga mga kawana, ito basahin, ito pakinggan natin yung sinasabi ni Trump. Dito meron siyang vocal message mismo. Where there's no information that they're after me. It could happen. Just so you know, because she's talking about it, that means that he's not trying to defend me. He is trying to defend Bibi and various other people. But there are many people that shouldn't be looked at that way. But there is no indication that I'm one of them at this moment. So sinabi ni Trump doon na although hindi naman talaga siya natumbok pa, no, but it could happen, no, na wala naman daw siya kumbaga sa listahan ng ICC. So ngayon ang tanong, totoo ba? Kasi tinanong sa akin kanina, Mike, yung ICC daw bubuwagin. So ikina-clarify natin, no, na parang pauwi na rin doon kasi pinapahina muna. So hinihikayat ng Amerika yung iba't ibang bansa na umalis na. Tayo wala na doon sa ICC, no. Hindi naman natin ikinatutuwa ito, no. Tayo po ay nasa gitna lang. Dahil ang tingin natin nga, kung ang bansa ay may isang abusadong leader na walang balak siyang panagutin sa kabila ng kanyang pinagagagawa at naaabuso niya, marapat lang na pumasok yung ganito. Sa Amerika kasing layunin niya, para proteksyonan lang yung kanyang kaalyado. Kaya sinabi nito, official na sinabi ni Trump ito sa kanyang administrasyon. Sinabi rin ito ni Rubio, no, na hindi nga legitimate, no? May ilang pahayag pa siya na intensyon na umalis sa ICC kasunod itong kampanya ng Estados Unidos. At nagpahayag din mga kawander ng Amerika ng suporta
no, sa mga bansang nagpapasyang umatras sa pagiging miyembro ng ICC. No, hindi niya naman sinabi rito na tatanggalan, tataasan yung tarifa. Wala naman kasi siyang sinabing gano'n, na dadagdagan na lang. So yun nga, of course, ang Amerika yung malakas na bansa, makapangyarihan, mayaman, kaya nakaka-impluwensya itong mga ka-wonder. Gumagamit kasi itong mga ka-wonder ng diplomasya doon sa mga bansa para bumaklas o umalis sa ICC. At isa pa, of course, nandoon na rin yung sinasabing baka although not deliberately sinabi, no, na ugnayang pang-ekonomiya. No, maaring tama na sige, maapektuhan yung ekonomiya nyo kapag hindi kayo umalis. Siguro parang gano'n, no? Pero hindi naman directly or deliberately na sinabing gano'n. At yung mga sanctions, no, para hikayatin yung iba't ibang bansa na huwag suportahan ang ICC. No? Kaya yun, mababawasan yung impluwensya nitong ICC, no, bilang hukuman, no? Kaya sa tingin niyo mga ka-wonder, tama ba itong ginagawa ng Amerika, no? Na wala kasing jurisdiction sa kanila daw, pero kung titignan mo somehow meron, no? Hindi lang sila nagpapasakop, kumbaga observer lang sila every time na may mga meeting, no? Ano naman yung argumento kung gusto namang suportahan ng bansa yung ICC? Diba? Kasi walang sino mang dapat maging higit mga ka-wonder sa batas international. May international law kasi na dapat nating igalang at walang sino man ang higit dyan kahit pa itong Amerika. Kung sila nagkasala, dapat silang managot. Kasi tingin nila parang very napakatingin ng taas ng tingin nila sa sarili nila na hindi sila mapapasakop ng kahit anong batas dahil Amerika sila. Ay mali naman yun. No? Kaya mahalaga ang ICC mga ka-wonder. Alam natin mahalaga pa rin yan. Kasi magkakaroon ng pananagutan yung mga pinuno, yung mga abusado na nagka-commit ng pang-aabusong krimen. No? Na kung ikaw ay nag-commit dyan ng war crimes, genocide, yung mga binanggit natin, crimes against humanity, dapat managot ka. No? Kasi kung hihina yung ICC gaya ng kampanya nitong si Trump, no, ay maaaring mahirapang makamit ang hustisya mga ka-wonder sa mga kasong hindi kayang tugunan ng mga national o yung mga lokal na bansa na gusto nilang panagutin itong mga abuso sa kanila. Kaya ano magiging epekto niyan mga ka-wonder kung humina itong ICC? So posibleng mabawasan yung kakayahan nito mga ka-wonder na magsagawa ng investigation. Dilimitahan visa, financial, talagang gagawin itong si Trump. Hopefully itong si Trump matauhan kasi hindi naman lahat ng American na natutuwa na sa ginagawa niya. No, although may mga saludo tayo sa ginagawa niya, pero parang sinasabi niya na wala kayong power over us sa aming mga Amerikano. No? At isa pa magiging epekto niyan kapag humina ICC mga ka-wonder, maaaring bumaba yung bilang ng bansang handang makipagtulungan. May mga bumabaglas na nga no? Posibleng mas mahirapan yung pagpatupad mga ka-wonder ng sinasabing arrest warrant laban sa mga akusado. Diyan sa kanila, napanagutin sila kagaya ng ginawa dito kay dating Pangulong Duterte. Diba? At maaring lumalim yung pagkahati-hati ng mga bansa, itong ginagawa ng Amerika, no? Sa mga international justice at state sovereignty. Alam natin na bawat estado ay sovereign, pero meron tayong international rule na sila ay umayon, pumirma. No? Kaya mga ka-wonder, no? Yung kampanya nitong si Trump ay hindi lang tungkol sa isang tao o sa isang kaso. Hindi lang dyan kay Netanyahu, nagamit niya lang yan. Ginamit niya lang yung kaalyado niya. Yung kampanya nitong si Trump, no, ay sumasailalim sa mas malawak na debate, no, sa pagitan ng pandaigdigang pananagutan o yung sinasabing international accountability, no, yung pambansang soberanya o yung national sovereignty. So habang ginigiit nitong Amerika mga ka-wonder, yung kanyang protektahan yung sarili nitong mga opisyal, no, kaalyado, gaya ni Netanyahu, ay naninindigan naman yung mga taga-suporta ng ICC. Ito yung mga maganda dyan. No, na mahalagang manatili yung pandaigdigang hukuman. Yung sinasabing International Court. No? Para maaring mapanagot yung sino mang pinuno mga ka-wonder na pinaghihinalaan, no, na nakagawa ng mabibigat na krimen sa ilalim ng international law. Kaya dapat manatili yan. No? Hindi yun dapat ikatuwa. Yung iba dyan, hindi mo intindihan kung natutuwa o hindi sa kanilang pong pag-share, Well, yun pong aking opinion, Ano pong opinion nyo mga ka-wonder? Dapat bang manatili ang ICC bilang isang international na hukuman
para panagutin yung mga abusadong leader sa kanilang bansa, no? Na walang balak panagutin ng mga malalakas o nasa kapangyarihan pa sila. Hanggang dito lang tayo mga ka-wonder. Please comment down below your opinion para mabasa at mareaksyonan. Please give me a thumbs up if you like this video para ma-share ni YouTube sa iba pang viewers. And please share this video para malaman nila itong pangangampanya ni Trump na pahinain and eventually mabuwag itong ICC at mawala na itong International Court na siya nagpapanagot sa mga abusong leader ng bawat bansa. Please subscribe, hit the notification bell icon and choose all bilang suporta sa aming mga content creators. Hanggang sa muli mga ka-wonder. God bless.